Yes, mga igalamay adlaw ka natong tanan ug welcome din sa atong panag-uban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, no? Yes, mga katambayan, uban-uban na sa pitakarong adlaw, no? Dinhi sa atong kun asa atong tambayan ng mga hisgutanan, no? Dinhi sa ato ang palibot, no? Padayon gyapon natong hisgutan karon mga katambayan, no, kaning kinatawag nato nga compassionate justice for all, no? Of course, ato ang gobyerno ginasiguro na no nga kuan gyud, no, mahatag gyud, no, ang saktong hustisya alang sa tanan, no. Actually mo na to gihisgot na to sa milabay adlaw mga igala, no, nga ang hustisya di na pagpasabot mga igala kung ikaw madaog ay justice or kuan, well, depende na siya sa ato ang depende na sa inyong pagsabot mga igala, pero kung kuan, no, depende maguna kung kinsa toy agrabyado, kung makuha niya justice pag mapildi, gibayran, ana man na permente mga tambay na padili ay kung napildi ka sa kaso, well justice po na para dito si muhang kuan, si muhang sa muhang kaatbang. Pero kung nadaog ka, justice po na, pero malaglahi-lahi mo og interpretation kay pag ikaw mo daog imong kalaban moingon na bayran or something ana, no. Pero dire ang korte mga igala, no, ginatan-aw na, no, pag-ayo, no, ginatan-aw ginapag-ayo kung unsa gid ang dapat, no, nga nahisubay sa proseso. O yung ana ginaperminti, ka mo moingon na gibayaran man guna gud ang kuan gud judge. Nato isa ka judge nag-ingon, no, sa iyang gut feeling nagtuo siya nga biktima gito sa rape tong usa ka biktima, rape na nalugusan gito, but because of the absence, no, sa mga vital evidence mga katambayan, iyang gidismiss ang kaso. Although na siya gut feeling kay dili ra man guna feelings lang, it's about evidence na siya mga igala and proof, no, nga makahataog ka ng ginatawag nato nga proof beyond reasonable doubt. Mo gani karon mga igala, no, ang ato ang Department of Justice nga kung para ma-file ang kaso dapat dili na lang na kanang kuan kanang presentahan tag kanang mga flimsy evidence, dapat naagid siya, dili na siya katong ginatawag nga probable cause. Ang tawag na gid nila karon is dapat naa nagi prima facie evidence mga igala. Unsa na prima facie evidence, no? Mo na karon ginakuyogan na sa ato ang mga prosecutor, no, sa pag-imbestiga ang ato ang mga law enforcement agencies, no, aron nga kuan, no, sa tan-awon mga igala, no, aron nga masiguro gid, no, nga dili masayang ang kaso kay kung kuan gud, kung hinay ang ebidensya na sila ko na i-withdraw na lang ang kaso. Proof of the first fact permits that but does not require the fact finder in the absence of competing evidence to find the second is true beyond a reasonable doubt. So mo na siya ang prima facie. Sa Pilipinas, good and sufficient on its face. Kung tahay, such evidence as in the judgment of the law is sufficient to establish given the fact or the group or chain of facts constituting the party's claim or defense, which if not rebutted or contradicted will remain sufficient. Bisag unsa og bali-bali dili na gid siya makuan mga igala, no, magpabilin siya og kuan, magpabilin siya nga sufficient, no, in form and substance, in form and substance. And anyways mga igala, no, so mo na ang kuan nato, no, sa paghatag og hustisya dire sa tuwa sa nasod, no. But anyways mga katambayan, no, ang ato ang Public Attorney's Office, no, isa na sa to ang mga agencies under the Department of Justice, no, nga nagahatag og serbisyo, no, serbisyong legal alang sa tanan, no. And mao lagi ni, no, na notion manggod na ginaingon ba nga pag kuan daw, pagpaw ayaw na lang kay hinay, no. Actually daghan og kan, pero wala sila kabalo mga igala, especially naputoy mga nagingon sa kuha dili daw sila sa paw kay dugay daw kaayo daw. Drugs cases mga igala, no, kuyo ni ang Public Attorney's Office. Kapilan ako naka-witness ana og kabalo ko unsa unsa sila magkuan, unsa sila magdepensa sa ilahang mga kliyente, no. And
pila ka kuan na pod ang napadismiss nila nga nasaksihan. Of course kabalo ko kaysa kung sugod sa pagsugod sa ako ang career no as a media person, is as a media practitioner mga katambayan no. Pila ka mga kuan no basta tong mga na-accuse sa unog kanang nagapangawat no, adto sa PAW sa una, after ato nato isa ka prosecutor na siya karon patgikan siya sa PAW no. After pila ka days dismiss, so gipagawas no, gipagawas to siya nga kuan. So daghan og mga kuan no nga mga mga notions pud good na ang PAW hinay nagi instances pud sa PAW nga pag hinay imong ebidensya mayon sila nga ayo na lang hinay man atong ikon kung sa nato kuan dili it could not stand man gyud no diha sa korte. So instead na masayang ang oras o panahon nga dapat nata i-focus sa mga kaso nga dapat tutukan no, especially katong mga nasa prisuhan no nga kinahanglan jud ilang serbisyo. O ilan na lang to ingnan nga kuan daghang mga suko kay kuan daw kanang maka-hurt daw silang feelings. But then that's the truth. No? Hindi na pwede nga kuan kalas-kalas kag oras niya dili man gihapo wala pag-asa nga mo daog. Di ba? And then napudi isa ka notion pod sa public attorney's office nga kuan hinay daw kayo. Well, karon no sa tuang video nga ipadungog sa inyo i-explain ni Attorney Suselyn Bakino Abtarul mga igala no ang regional attorney sa public attorney's office 11 no. About aning rason no anong dugay ang kaso. Well, bisa unsa actually pareha man tanang procedure no kay isa ra man ang rules of court na mga revised rules of court more man gina ang so kung unsay dikta sa korte more po nga especially sa scheduling more po na ilahang kanon nang sundon no dili kay especially niya daghan pug kaso nga ginagunitan. No, but anyways, dinhi nata no. Ato na ning paminawon karon no ang pahayag ni Attorney Suselyn Bakino Abtarul mga igala regional attorney sa Public Attorney's Office no with regards aning mga kaso ug uban pa nga impormasyon nga angay nato masabtan og may bawon mga paminaw na to. Yes, we also have that feedback from the clients. Because they have this connotation, sir, na kung sa PAW, tugay. What we do not know is we are also relying on how the court will dispose the cases. So, whether PAW or private na sila, the same court ang mag-decide sa kanang case niya. For example, maato siya sa kaning RTC 100 or ano. So, ang RTC 100, they have already this fixed calendar. They already have this workload schedule. So, kung private na siya or PAW, we will be subjected to the same treatment by the judge na ito ang mga available dates namin, ito yung mga available schedule. So, admittedly, marami kami cases na hina-handle, but it did not preclude us from doing our job. Actually, mabilis talaga si PAW in the disposition. I think even the private lawyers will also attest to that, especially sa drugs. Napakabilis namin mag-dispose ng drugs cases or subject bargaining because we really see to it that the client will get the justice that he deserves. So, kung ano yung most beneficial sa client namin, we see to it that he gets it. So, that's why we regularly conduct jail visits. Halos every week po, meron po tayong jail visitation para sa ating mga clients doon sa PGME. Aside from that, sa mga naka-bail po na clients, we gave out our cell phone numbers to them para mas mabilis yung follow-up nila sa cases. Siguro kasi, sir, ang communication kasi ng publicist na dami cases sa PAW, mas mabagal. What we do not know is, the same pa rin po yung treatment when it comes to court hearings. We will abide kung ano yung pacing ng court kung saan naka-review yung sa kaso. In the same manner, kung sa prosecution din na level sa pag-file namin ng mga complaints, yung mga criminal complaints that we assisted,
depende din po din siya how fast that the hunting prosecutor will resolve it. Pero that's the same with the private lawyers kasi the same lang din naman po yung filing processes namin with the private lawyers. It's just that siguro medyo naiintindihan ang tao kasi nga we have this impression na madami lang yung cases talaga na hinahandle, which is very true, but I am very proud of the lawyers kasi yun na yung almusal namin pangkalihan pati dinner, pinabaon namin yung kaso sa bahay, sir. So, papang-tapa na ang mga kaso na yung namin, even if 20 cases pa yung ilagay mo sa amin, we could really do that job, sir. The common cases that we are handling, like I said, the bulk talaga ng cases handled is sa drugs. Different sections of the drugs, and then meron din tayong mga common crimes, but yung sa mga walk-ins naman po, yung common concerns is vouchy or support ng mga kababaihan at mga anak nila. Yung sa resolution, kasi sir, I cannot give you the exact data kung ilan na yung na-resolve because yung sa office naman kasi namin is very fast yung turnover ng cases. So, like, for example, sa drugs, we are receiving this amount of number of cases sa drugs. Meron din kami mga number of cases din na mali-dispose within the month kasi na-resolve na yung mga motions to pre-market namin, meron na decision sa mga delivered evidence or mga akita. So, hindi po namin talaga maano yung age ng each case that we are handling because it will really depend on how fast also the court will dispose of the cases that we are handling. Pero yung sa question mo, ano yung pinakamadaming cases na hinahawakan namin, drugs po yun siya. Sa drugs po, attorney, may available data pa as to how many hinihingi ng tulong because of the alleged planted evidences. We would really base it kung ilan din yung mga pending, kasi meron tayong special courts for drugs. Dalawa, RDC 9 and 13. So, I really do not have the exact number of drugs cases na hinahawakan namin as of now, sir, because yung data na nag-reset ko, pagkalahatan na yun siya. But it is safe to say that siguro mga 70% of the 9,000 that would be for the drugs cases. Mga 70% po dyan. Karamihan po talaga is sa drugs cases. Minimal lang yung, meron kami mga civil cases, pero iilan and fast din yung disposal ng mga petitions for corrections, mga gano'n. So, also the pending cases namin sa admin, mga nasa hindi-aabot ng libo yun siya yung sa aming mga labor cases and mga quasi-judicial cases yung sa mga POEA, mga pending sa PRC, yung kasi actually si Pao, sakot po namin lahat. Para kami yung vacuum sa legal justice system natin. Kung ano yung hindi mahawakan ng iba, sa amin natatapon. So, kaya yung aming mission and vision talaga is to secure the gray areas sa legal justice. Kaya we handle civil, criminal, admin mga cases. And aside from that, right now we are now allowed to cater to both the complainants and the respondents. So, dati natin kasi, kung nag-representahan na namin yung isang party, we would not be precluded to represent the other one because of conflict of interest. Because of the new code of professional responsibility, we are now allowed as long as hindi within the same office. So, for example, Davao City, pwede yung other district mag-handle ng isa. Nandyan pa rin po yung client-lawyer relationship ng SARPP, of course, na client-lawyer relationship na yung secrecy and privacy, kung ano na yung na-share ng ating client. But both parties would now be well represented. So, even if yung iba, yung kinasuhan is, there are times yung ginawa talaga sila mahanap na lawyer because for financial constraints din.
And then yung lumapit sa akin is mahirap din. So, kaya na-qualify siya. So, ngayon, because of the additional convenience also that we're given to us, so it really helped a lot sa ating disposition sa work na pag-iter namin ang two parties sa ngayon. Although, kulang pa rin kung tutusin, but at least nadagdagan. So, we are still striving for mga plantilla to cover those cases na yung kung sakasakaling may conflict po talaga. We did the same of this. But as of now, we are managing it also with the help also of our IDP, Davao City, who is very supportive also sa public attorney's office. So, mo to mga katambayan, no? Ang payag ni Attorney Suselin, Bakino Abtarul, no, sa public, ang regional director, regional attorney sa Public Attorney's Office, mga katambayan, no. So, mo to yung giingon dito, ang korte gyud, no, sa diktagid sa korte mahigala. And katong speaking katong sa kuno, of course mahigala mas kuan nila ning mga kuano, kaning criminal cases mo ni kasagaran sa ilahang ginagunitan na kaso gamay kay ang civil, no. And then of course katong mga mawalaan og unsa ni mo na ilahang serbisyo diha sa kuano, ilang mga serbisyo na ginahatag sa atong mga kliyente, mga katambay. Anyways, balik kita man lang sa mga importanteng pahinumdom ning ato si Diana. Balik kita mga higala diri sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Of course, mga higala tambayan niya po nato ni karong adlaw, no? Ang kining ginatawag na ato ang ginaisgutan nga compassionate justice for all mga higala na. Pero sa mga actually mga higala, mingon sila nga dili man siguro compassionate ng atong ato ang justice system din sa Pilipinas kay para kanang common notions ba. No, mo na lang ginakon na ang hustisya para lang sa mayaman. Mo na ang ilahang but well, siguro in the sense na in the sense nga gasto mo kay magkasukasugod mga higala. O kung dagan sila kwarta niya, gusto sila magkalas-kalas, kasuhan kanila, patungan kanila og kaso, hantod sa makonvict ka, no? Especially sa side sa media, mo ganin dapat mga higala, no? Kung pobre ta dapat musunod tas balaod, no? Kay watay kwarta, anak lang, no? Para sa mga kung sa bagay mo po na ang ilahang, di po na to maiwasan po na, no? Nga pero natay government agencies nga naga-cater ana, no, especially katong mga indigent people nato mga higala, no, nga magkakaso namgyo sa mga higala, no, it's because of siguro lack of information and education silang part, they tend to, and then siguro po sa practice, well, tao magud ta mga higala, no, we are usahay, we are we have emotions, and that when emotions will high mga higala, we could not think, no, we could not have a reason, no, or logical reason, no, nga mabuhat nato usahay ang kanang mali, no, especially pag siguro as we think mga higala, no, sa to ang kuntahay pag controlled ta sa tong emotions, so nata sa taas nga emotion mga higala, makahimo tag mga butang nga dili dapat buhaton. Mo na siya ang no. And then siguro na sa pod, no, normally sa to mga usually sa mga tao nga grabe kayo kataas katungod sa taas nga emosyon nga iyahang nakuan, makakumit sila o kining krimen, no, or kung sa kung under sa revised penal code, felony, no, sa atong revised penal code. So
mo na ang isa sa mga kuan nato karon no nga pag if ever na nahitabo, especially kining utang-utang, no nya pakaulawan ka sa social media. So kinahanglan gyud nato nga kuan sorry na putol na akong video. Mo na no, kinahanglan gyud nato siya nga una-unaon gyud pag-ayo gina. But kani karon ay serbisyo ato ang Department of Justice no. Para mahatag po nato ang hustisya para sa tanan no. Especially ang kaning services po na ginahata sa kuan is naanay sa konstitusyon mga higala no. Naana sa kaning ginatawag nato nga Bill of Rights mga higala. Mo bitaw na sa Miranda Doctrine bitaw no, although this is a kuan kaning Miranda Doctrine mga higala kay gikan na sa kuan no, gikan na sa tawagan ni gikan na siya sa kining US Supreme Court decision pero gi-apply diri sa TUA na kung wala kay lawyer ang government ang mag-provide sa imo lawyer no. Meaning kung pag government kuan na siya korte ang magkuan sa imo no kung madakpan na ka. But kung napakay kuan no yan legal advice pwede ka man to sa mga government offices mga mga for example, Public Attorney's Office, no? O ang kuan mga higala, no, na nakaroon ang DOJ na sila Action Center. Kung asa makahatag ka nun, all the attached agencies under Department of Justice mga higala, makahatag sa inyo o ka ng mga advice, no? Para sa to ang mga tao nga nanginahanglan og legal nga serbisyo. Anyways, mga higala, no, alang sa uban pang mga impormasyon nga angay nato masabtan og may bawaan, atong paminawon no unang dira ang regional attorney sa ato ang Public Attorney's Office 11 may na si Attorney Susilin Bakino Abtarul o si Regional Prosecutor sa Regional Prosecution Office mga higala na si Attorney Janet Grace Dalisay Fabrero. Paminaw na to. Yung mga bar passers because of the high entry level na salary that we are offering. Madami mo talaga kaming applicants now. So even yung ating mga bar top notchers, they are very interested already to apply and to serve the public. Aside naman siguro sa compensation, if one is really into training talaga sa PALCA because you will be exposed to a very wide and diverse cases, diverse clients, different kinds of walks of people. Kasi sa walk-ins naman, we do not discriminate, sir. So even if hindi ka indigent, meron tayong mga nakikita for legal advices naman po. So it could not harm us or even them. We would give out our opinions or advices to sa legal concerns nila. Yung sa indigency kasi, it will really fall into place na sa mga pag-handle na namin ng cases. So yun na yung requirements. Or yung mga queries sa phone, sa emails, we do not actually, wala kaming nag-indigent na or hindi. So, even the rich people could ask our opinion on mga legal concerns. We know na malaki ang pilitamit talaga ng tao sa dami sa volume ng mga clients nila. The Department of Justice also, which is under our region and under my supervision, meron din tayong tinatawag ng Department of Justice Action Center. We have one lawyer there, and right now we are actually doing some coordination with those schools paralegals to assist in some of those concerns, legal issues that maybe already addressed through the DOJA. So, kaya ng DOJA natin na is located there in Tolentino building. That's somewhere, I think, few meters away from the Hall of Justice. So, they are already accommodating legal assistance, referral. So, more or less, makabigay ng confidence, makabigay ng some sort of relief dun sa mga ating mga kababayan na mga kailangan nila. Kasi usually, sa dami sa volume ng work ng PAO, imagine how they go to court, it's not only criminal and civil cases that they handle, they also handle administrative cases.
So, minsan, hindi na ma-accommodate lahat. So, that's why some were referred to IDP. And now I'm also promoting our Department of Justice Action Center. And this, in fact, maybe next month, they will be coming to bolster it, strengthen this, we will also be hiring some lawyers so that coordinate with other law schools to provide legal assistance. Thank you, ma'am. Kung malala pa rin ka na, siguro one last for me, ma'am. There may be confusions regarding the roles ng ating DOJ versus the judiciary. Kasi DOJ is under the executive branch of the government, right? Baka pwede na-explain ko sa amin. So, yung mga roles ko mga ganyan. Yung balance, yung check and balance between these branches of government, ano siya play? So, I think everyone is aware of the 5 pillars. So, we have, of course, the enforcer, we have the prosecution, we have the judiciary, and then the correctional, and the big one is the mobility. Now, the judiciary is a separate and distinct office, and it's directly under the Supreme Court. While the Department of Justice go indicates the word justice, we belong to the executive branch of the government. So we are under the Secretary of Justice, and the Secretary of Justice, the prosecution staff of the Secretary of Justice is the National Prosecution Service, which is headed by the Prosecutor General. We are the Regional Prosecution Office. Is part of the National Prosecution Service, and we directly report to the Secretary of Justice. That's why probably that's the reason why I was asked to head the Department of Justice, our session here, because of that reason that I represent the Secretary of Justice in the region. Now, we also have attached agencies, and some of the attached agencies, and we have mentioned already, have, of course, very important role of the PAO, we have the PPA, we have the DI. The NBI is in fact part of the DOJ as attached agency. We have the Office of the Solicitor General, the NRA is also part, and even the Bureau of Correction, Bureau is also part of the DOJ. Dami attached agency. But we are all part of the executive branch of the department and we are separate and distinct from the judiciary. Thank you, ma'am, for that clarification. Siguro pala yung pakita. May i-add na ako kasi we also have this feedback kasi na since we are attached to the DOJ and yung kalaban namin support is the fiscal. So just to clarify the public, although we are an attached agency, we are independent and autonomous function, like what RP Jana said, separate and distinct pa rin yung mga opisina namin. Although we are under the same umbrella, don't worry, hindi kami magkaibigan ng fiscal pagdating sa court. So we see to it that your cases are being handled properly, securely, and independently from the prosecution. Kasi syempre sa amin, achievement din naman namin, so tulungan namin si Kanye, and mapanalo namin yung So just to make the public understand na although we are under the same umbrella with the prosecution, magkaiba yung function and they're also independent from each other when it comes to court cases. So mga to mga katambayan, no, ang kuano mga serbisyo na gina-offer sa atong Department of Justice, no, alang sa to ang mga kaisuunan, no, nga nanginahanglan og serbisyong legal, no. Anyways, di lang gi Department of Justice na mga katambayan, napod tay Integrated Bar of the Philippines, no, kun asa hanapon na sila ilahang kuano rules, no, on how to kuan. Actually naka-avail ako ang amahanan ni sa unang kuan serbisyo gikan sa IBP. So napon na sila ilahang kuan. Asa na bang opisina sa IBP karon kay sa una dira man sa may Hall of Justice and may covered court ambot wala na ko kabalo kung asa na sila karon, no. But yes, pwede niyo na makuan sa IBP mga igala, no. Kuan na sila. It's a group of lawyers, no. Integrated Bar of the Philippines. So, pwede mo mga po advice po dito. Anyways, mga katambayan, wala na tayong oras. Hantod sunod pohon. Din lang sa itong panaguban, sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Ang ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas. Sa ako yung nakauban, Armando Venegito. Dagang salamat o mayong adlaw ka na itong tanan.